Sunugan din kami. Sa laki ng sunog, kumbaga kumalat ba? Nasa dead end pa nga kami. Gaano kahirap yung time na yun na nasunugan kayo? Mr. A Talks, dito naman tayo, bagong episode na naman. So ngayon, papakilala ko sa inyo isang rapper dito sa Toronto. Yeah. Isang kilalang rapper na si Silly X. Let's bounce, but I ain't here for the damn cloud to mount. Even with gouts, fuck the zoo out, reroute. If it gets rough, stuff it enough from the south, in the 6,000, 03 out, bitch. What's up? So Silly X ang rapper dito sa Toronto. Ano ba mga pinagkakabalaan mo ngayon, tol? Ngayon, tattoo Tatuwa mo na. Yeah. Meron ka ba mga events ngayon or Wala, pero open naman yung grupo ko sa mga event kung sakaling may mag-i-invite sa kung may amin. mga invites na? Baya, ngayon is more into drawing talaga ako Drawing, ngayon. tattoo. Para sa tattoo pa din. So yan, Silly X, kilalanin natin ang kwento niya. Yan, Sino ba yan. si Silly X? Ano ba ang tunay na pangalan ni Silly X? Yan, Basil Joshua Alcantara. Basil Joshua. So yan, si Basil. Mas ano ba, Joshua or Basil? Basil talaga. Basil lang Yeah. talaga. So si Basil, sino ba si Basil sa Pilipinas? Sino ka ba nung bata ka? Taga saan si Basil, tol? Taga ano ako si Padilla Street. Padilla Yeah. Street sa Sa Cebu City. Cebu, taga Cebu Yeah. City. Pwede mo ba kwento, tol, yung bata ka nung saan ka nag-aral? Ayun, eto kasi yan. Basically, gusto kong mag-public. Public Kasi school? yung mga kapitbahay ko nga, kasi nasa parang mga squatter area nga kami. Oo. Lahat ng mga kapitbahay ko, nasa public Nasa sila public eh. sila. So yung mga kwentuhan nila, hindi ko alam, parang na-OP ako. So yung mga kwento nila pang kalsada. Hindi naman, parang about sa school nila ba. Pero, yun na nga, pag nag-ano-ano na kami pag naglalaro na kami, pag nagpahinga, magkukwentuhan yan eh. Parang out of place ka. Oo, na-OP ako kasi nagme-mention sila ng mga teacher, na ganito. Sila lahat, nag-aaral dun sa school na yan eh. Ako, ayaw kasi hindi naman sa ayaw, parang gusto lang din ng parents ko ng magandang paaralan ba, which is, Sa private. which is nakakatulong naman sa akin kung saan ako ngayon. Nag-decide ka lumipat ng public or hindi na? Hindi sila Hindi, pumayag. hindi Pero, yan. nag-try ako. Oo. Isang araw lang ako eh. Ang kulit nun eh. Paano nag-try? Pwede mo Pinasok talaga ako ng mama ko sa public. Pinasok talaga like ako talaga- kasi, Yeah. ang nangyari nun, kinuha niya ako nung lunchtime. Nakita niya yung classroom. Maraming lamok. Kaya, yun, sabi niya, hindi na ako pinabalik. Yun ang makulit doon. Kaya diretso ako sa San Carlos. Nag-prep na ako doon. Yeah. So parang ginawa ng magulang mo, pinapunta ka dun sa school na yun para ma-realize mo na ganito dun. Oo, parang ganun Yeah. ba. So nung nakita mo yung school, ano yung parang sasabi mo sa sarili mo? Na, Wala naman siyang difference para sa akin. Kumbaga, ang gusto ko lang naman nun is yung hindi ako ma-UP ba. Hindi ko naman iniisip na kumbaga may difference ang public tsaka private that time eh. So para sa sayo, parehas lang yung Parehas lang, school, yeah. kumbaga learning lang. It's a place for learning lang siya para sa akin. Nothing less, nothing more. Kumbaga, yung word na public tsaka private, parang sa ano na lang yan eh. Sa parang ibang tingin na mayaman yan Department kasi na lang private. nung ano. Pero kung ang habol mo lang is learning, okay lang naman sa public. Parehas lang lang naman yan. So nung doon ka na nag-graduate sa Oo, private? sa private na talaga. Diretso ka na doon hanggang sa... May ano pa nga ako nun eh, loyalty award pa nga ako eh, puta na. Wow. Pumasok ako ng 2 beses, oh. That's what's up, pare. So hindi ka ba nagalit sa magulang mo kasi hindi ka... Hindi naman. Hindi naman. Ano lang, parang nakapag-adjust din. Ang makulit nga nun kasi malayo nga sa bahay namin yung school, parang mag-jeep ka pa. Umiyak nga ako ng first day of school eh, kasi natatakot ako, paano ako makauwi nito, parang ganun ah. So magaling din yung magulang mo kasi dinadala ka talaga niya sa mga sa mga private school para mas maging advanced, di ba? Pero para sa sayo kasi naisip mo naman na halos parehas lang naman Yeah. yung learning ground dun sa
private tsaka sa public. So yung mga kaibigan mo kasi nandun kaya gusto Oh, mo. yeah. So after nun, nung graduate ka, saan ka nag-high school, nag-college? Same school pa din. Same school pa Yeah, din. same school pa din. As nung college ka, anong course mo nung nag-college ka, tol? Aircraft mechanic ako, Aircraft tol. Yeah. mechanics. Ganda naman nung course mo na yun. Oh, pilis ka ako eh. So nung masabi natin, tol, may kaya kayo sa Pilipinas. Ano lang, Sabi tol, ko, ang masasabi ko, hardworking yung papa ko eh. Yun eh. Hindi ko naman masasabing mayaman kami. Parang sakto lang. So masipag talaga yung mga Masipag talaga si papa. Nasunugan din kami. Nasunugan Yeah, ko. Pwede so- mo ba kwento, tol, yung time na yun, nasunugan kayo? Ano yun eh. Grade 2 ako nun. Summer bata ng ka grade pa 2 lang. yun. Yeah. Parang nasunog yung, may something na nangyari sa factory ng glass. Alam mo yung mga magnifying glass. Nasunog yun, sumabog. Sa likod yun ng namin Bahay. yung compound namin Oo. sa laki ng sunog, kumbaga kumalat ba? Nasa dead end pa nga kami. That time kasi, nagtataxi si Papa Oo. Ngayon, ako, naglalaro din ako nun Oo. may nakikita na kami sunog, pero parang, para sa akin, nung bata pa ako, malayo lang yan Oo. Hindi ko alam, nung kinalaunan, umabot din sa amin. So, yun, parang mga konti lang din yung gamit na dala kasi si Papa, bumabiyahe nga. So nasunog lahat. Oo. Gamit. Dahil dun sa nasunog, muntik akong hindi nakapag-grade 2. So nung nasunog yung bahay nyo, lahat ng gamit nyo, wala kayong na salba or... Ang mga sayang dun, yung mga picture frame Oo, kasi Yeah, memories. Memories yun Sabi nga nila, di bali ng mabaha ka kaysa Oo. masunog patol, no? Gaano kahirap yung time na yun na nasunugan kayo? Hindi ko siya masyadong ramdam dun. Bata pa kasi ako yung mga loss na gano'n kasi nung may mga interviewer, gumaganon pa nga ako. Di ba parang makulit ka lang Ayan, Hindi, masaya lang. masaya lang talaga Hindi ko paramdam yung gano'n. Kasi mga Diba? bata pa lang tayo, di ba? Pero kung iisipin ko ngayon, parang, napakahirap. dumaan pala ako sa ganun. Oo. Pero parang wala lang. So Or after, sanay lang din na ganun yung buhay. pero after na, ano ba mga trabaho magulang mo? Baka pwede mong i-share. Kasi siyempre, nadala ka sa private school at medyo maganda yung... Hindi, ang Pangarap baga, nila para saktuhan sa'yo. lang din Saktuhan lang talaga. Sila mama at papa, din yan. Business din sila before and then nag-fail dahil sa kompetensya ba. Price war, di ba? Doon sila natalo. But yeah, after nung nasunugan kasi kami, si Papa nag-decide na mag-Dubai. Nag-abroad siya. Nagpagawa siya ng peking chef na na papeles. certificate. Certificate. Nakuha siya sa Dubai ngayon. Ngayon, wala nga siyang experience. Ginawa siya ng parang parang sous chef. Oh, yeah? Sous chef ka, tapos wala kang alam. Parang ganun Sugal. Kaya doon ko din nakuha parang yung mentality na sumugal. Sa buhay talaga, kailangan mo sumugal talaga. Testing mo talaga. Kung gusto mong subukan yung isang bagay, testing mo talaga. Planuhin mo lang. Di mo malalaman kung di mo susubukan. Oo, totoo yan. So after nun, nakagraduate naman si Kasi ng high school. Ng college nun. Hindi, kami yung first batch ng senior high Kami yung lab rats Wow. So, dumaan ako ng STEM, 2 years, graduate din ako doon kasi graduate ako ng high school, Oo. graduate din ako ng senior high. Tapos nung nag-college ako, yun na nga, aircraft mechanic. Kaso 1 taon lang ako Isang taon ka. Kasi pumunta na ako dito. Di ka na nag-experience ng work doon or something na? Hindi na. Ano ba yung mga work mo doon or sideline? Meron ka ba mga sideline doon na ginagawa? Meron nung, kasi nasa private nga ako, yung ginagawa ko, may mga kaklase ko, mayayaman Oo. yung dalawang tropa ko, tamad na pumila sa kantin ba? Pagsiksikan pa. Dalawa sa kanila, ako yung bumibili ng pagkain nila. Tas, yung parang suhol nila sa akin, 25 each. Diba? 50 na. Malaking pera na yun. Nung grade school pa ako, yung trip ko din dati, every dismissal, dumidiretso ako dun sa playground kasi yung slide, may butas yun May butas na kasi sa dami nang nag-slide. Mga bata nun, mga grade 2, hindi na napapansin Kada
Kada dismissal, tumatakbo ako dun kasi ang daming coins dun eh. Kaso ako lang nakakaalam. Ako lang ang nag-harvest ng mga coins every dismissal, oo. Naisip mo pa yun eh. No? Hindi, kasi nakita ko one Nakita time. mo lang Nakita talaga. ko lang, uy, puto yun, ang daming coins. Nagtaka ako ngayon, bakit? Kaya pala dahil sa butas. Ayun. Parang niroroutine ko na, parang, extra. Ayun, yung mga sa mga, sa tropa ko na nagpapaano. Everyday yun, So, kumbaga, Meron ka talaga mapupulot. Oo, pang computer ko na yun, crossfire ko na yan. So, grabe pala yung ginagawa mo ng madiskarte ka pa rin dati nung Oo, bata. tol, kasi pag hindi ka mayaman, tas nasa pangmayaman ka na school, ang hirap sumabay may pressure dun eh. Yung adjustment mo sa mga Oo, classmate adjustment mo kasi may uso-uso eh. Oo. Jansport yung bag, Oo. dapat Herschel yung bag, yung sapatos. May mga ganong mga pressure ba na kung wala kang ganun, baduy ka na kagad. Pero anong high school ka pa lang nung time na yun, di ba? High school pa ako. So, nung naging college ka, naisip mo ba yung ganun na makisabay ka sa uso, makisabay sa forma, yung mga branded? Ay, hindi naman ako Hindi. ma-branded. Kung umuukay lang ako Okay, eh. oo. Kumbaga sa dating lang din ba. Pero nung college kasi ako, yun, gala pa din ako eh. Pero naka-boarding house na ako nun. Yeah. Pero yung mindset mo nun na yung parang nung high school ka, nasa private school ka, sabi mo, may mga kaya kasama mo, na-adapt mo ba yung mga attitude nila, yung mga ugali nila? Ay, hindi. Hindi naman. Sila yung nakapag-adapt sa akin. Kasi parang hindi naman sa ako yung BI sa kanila eh. Ako yung ituro ng inom, yosi. Kumbaga, nag-enjoy sila dahil sa akin. Kaya, at that moment, hindi nga sila gumagala pag wala ako eh. Kaya palagi ako nila nililibre sa sine. Oo. Kasi, enjoy ako kasama eh. Parang, yun lang yung yun lang yung ambag ko. Yung enjoyment sa kung ano yung gala natin ba. Kaya sabi nila, kami nabala sa sine mo. Ay, wala akong pangkain. Ako din, maduga din ako. Ay, wala. Ng mga klase. Pamasahe lang yung meron ako eh. Din. Sa ngayon, tol, siyempre, barkada mo, mga nasa public, di ba? Tapos mga classmate mo, big time, sabi mo na, medyo big time. So, merong comparison eh. Mako-compare mo sila, tol. Masabi mo na, anong pinagkaiba ng dalawang barkada sa classmate? Tol? Ito sa may kaya, tol. Maganda sa kanila. Paano ko ba sila? Hindi, Basta ang masasabi ko sa mga barkada ko, hindi sila maarte. Oo. Kung ano yung ipapakain, ipapainom mo sa kanila, okay lang sila. Dito sa mga mayaman kasi, minsan hindi umiinom Ayaw ng tanduay, di ba? May mga ganun eh. So, Pero may mga advantage din yung mayaman na tropa, di ba? Yun, tol, tanong kita. Sino mas masayang kasama? Sa dalawang ngayon. Ay, syempre yung mga Kasi cool talaga sila, no? Oo. Anytime, anywhere. kahit saan mo itapon ba, hindi maarte, tutulong talaga, parang ganun ba? So, meron ka ba, tol, na mga ginawang hindi maganda naman ng bata ka or something na magandang ginagawa mo? Meron ka bang may kikwento? Oo, meron tol. Mahilig kasi ako sa kalapate dati. Kalapate? Nagnanakaw ako dati. Sa kapitbahay. Kasi, ang mahal nga ang kalapate dati, bata pa lang ako. Paano ako makaka-afford? Buti na lang, yung pinsan ko, nagkakalapate. Kaya, yan, doon ka na lang ni-enjoy yung sa kanya. Hindi ko na So yan, tol. Kwento mo na yung kabataan mo. Kwento ng kabataan mo. Ngayon, tol, paano ka napunta dito? Kailan ka napunta dito sa Canada? Ano yung istorya mo nung bago ka dito? Babalik lang din kay Papa eh. Di ba si Papa galing Dubai. Nag-try din na naman siya na mag-apply dito sa Canada. Ang unang niya is caregiver. So, nung na siya nung parang PR, na-approve siya, kinuha niya na kami kagad. So landed PR ka na? Landed PR na ako, which is salamat kay Papa. So masipag talaga yung tatay mo doon. Hindi na ako dumaan sa mga, alam mo yun, pagdaanan ngayon. Ang daming umuwi ngayon eh. Kaya naawa ako, lalo na marami din akong kilala na ganun yung situation ba. So, yeah. Nag-struggle sila ngayon sa mga papel nila. Sa mga papel nila. And then, luckily na hindi ko dinaanan yan. So, yun.
So ano yung first work mo dito, tol? Anong mga una mong mga work dito? Ano bang Ano tol, yung bad sa... experience mo dati? Lalo na sa weather, tol. Ay, tulad nga. Ay, oo, makulit ang weather Pero eh. sa weather muna tayo, tol. Ano ba yung mga bad experience mo yung weather na? Sa weather, nung unang Bago snow talaga, puta na, tinesting ko din talaga lahat. Mga magaganan, Angel. Tinikman ko na, hinalo ko na dun sa Tim Hortons ng ano. Think mo. Oo, tol. Pero nung tumagal, nung paputik na siya ng paputik, sabi ko, puta na, hindi na to pwede ah. Tsaka ano tol, yung lamig talaga ng hangin, hindi kaya eh. Nakakasira sa forma eh, no? Di ka makapurma na maayos kasi balot na balot ka eh. So yung work mo naman tol, ano mga first work mo dito? Ano sa Nike Factory dati. Nag-work ako doon para lang makapag-cellphone. Para makapag-cellphone. But Bumili ng cellphone ba? Parang, para makabili parang ng ginumpute ko na, ang sahod ko. So, nag-work lang ako ng 3 weeks doon kasi hindi ko din talaga trip. so kasi, target mo lang talaga magka-phone. oh, mag-phone. Yun yung target ko. Tirahin ko lang tong 3 weeks kasi nawalan ako ng gana eh kasi mga kasama ko doon, mga pana, ang tatamad tol. Alam mo yung sa paleta, yung wrapping. Yeah. Puta na 3 tao. Kaya naman ng isa. No? Oo, kaya naman ng isa yan. Eh kami doon, mga hindi insan, nagbubuhat kami doon sa mga ano. Sabi ko, hindi pwede to. O dahil na, nagsi-CR din ako ng mga 2 oras eh. At kaya, yun. Ano yung mga worst experience mo nung time, yung bago ka dito, tol? Ano may mga Ano tol, nangyari ka ba? ano Yung bang... naisipan mo bang ano, ba't andito ako, parang na-homesick ka, di ka naman nakaisip? Ay, may mga ganun naman at times tol, pero hindi naman ako parang mad-down na tao eh. Parang, hinahanapan ko lang ng saya kung saan ako ba. Kasi, parang, Positive ano ka na din, nakontento ako ba. Kasi, iniisip ko, ang daming ang taong gustong pumunta dito eh. Ako, Tama. ayaw ko. Parang, iniisipan ko na lang ng rason kung bakit gusto nila pumunta dito. Baga iniisipan mo na ng positive way yung... Oh, so along the way, na-realize ko din na, kaya din pala. Tama nga. That's ganun mga isip talaga ng mga dito ngayon. Lalo ng mga OFW na mag-isa lang sa bahay nila. Ay, yun yung mahirap. Oo. Maganda lang talaga pag may pamilya ka kasi may kausap ka everyday, di ba? Kahit kung pag mag-isa ka lang kasi, pag day off mo, kung hindi ka gagala, parang ikaw lang talaga eh. Unlike kung may pamilya ka, dito advantage siya. May suporta pa. May suporta, may kausap ka, di ba? Kung sakali, may problema ka, pwede mo lang kalabitin yung kasama mo sa bahay. Yeah. Malalapit at malalapit. Na hindi ka mahihiya, Oo. which is good. So ano ba yung mga ano mo tol, mga hassle mo dito maliban sa mga work experience mo? Ano pa ba ginagawa mo dito? Ano tol, actually full-time na ako sa tattoo ngayon. You can check my page, Spectre Tattoo Studio sa Instagram. And kung gusto niyo mag-message sa Facebook ko, Basil Joshua Alcantara. So yun, tattoo ako ngayon. And yun, sa mga gigs din. Oh. And So, kwento mo muna tol, paano ka nagsimulang magtato? ano siya tol, Kasi syempre hindi naman to basta-basta Oo. gagawin mo lang. Gusto kong gawin to. Skills yan eh. Baga hindi mo yan basta-basta pag-aaralan. ewan ko din eh. Di ko din alam eh kung ba't ako na... Mahilig ka ba dati mag-drawing or... Hindi tol. Kung ititrace ko talaga siya, ang malulukba ko is yung ano ko eh, calligraphy or graffiti. Graffiti ako nagsimula. Kumbaga, addict ako sa graffiti nung grade 6 nagsimula yan eh. Eh nung high school nga, syempre, mga iba na yung uniform mo niyan. Syempre, mapapaangas ka na. Mga gusto ng mga babae dati, yung mga maarte-arte na lettering. Kaya inaral ko din yun, yung calligraphy. So, yun, every time na may mga events sa school, ako yung pinapagawa sa chalk, para ganun ba, So basically, yun lang. Pero yung drawing na magpo-portrait, the drawing ng bahay, wala akong Kumbaga ganun. dito mo na lang siya na ano. Dito ko na siya inaral. Kaya ito, yung sa mga sketchbook ko, dito lang ako nag-aral. Pero yung sa tattoo talaga, parang ewan ko lang, nagko-connect na lang lahat along the way. May something talaga sa tattoo na gusto ko siyang itry ba. Kasi dati, akala ko nasarap na talaga ako. Kasi Kaya nung biglang nagbago una kong perform, ang nagpasok sa akin, si Brad Ralph. Siya talaga ang rason kung bakit nagpo-perform ako Brad dito. Rafael. Siya talaga nagpasok sa akin eh. Binigyan niya ako ng
Ang 15 break. minutes, 15 minutes na ano doon. Anong nangyari doon? Ako pa yung pinakauna. Ako lang mag-isa. Ikaw lang solo ka pa nun. Solo pa ako noon. So yun. Pero doon din nagsimula yung rap. Oo. So yun tol, nagtatato ka na ngayon, full time mo na yung tattoo. Natutunan mo ng bata ka pa lang. Kasi ngayon, ang dami mo ng mga customer, mga client sa tattoo tol. sakto. So ngayon, nabanggit mo na, nag-rap ka. Paano ba nagsimula si Silly X? Pwede Ayan. mo ba share yung kwento? Ay, ni tol, why not? Pwede, Saan mo ba pwede, nakita, tol. saan mo ba nakuha yung Silly X na pangalan? Sa pangalan ko din yan Pangalan mo Yeah. Yung X, nagsimula tayo sa X. Kasi ito yung makulit eh. Ito yung makulit eh, yung X eh. Ay, ilas na natin. Last mo na yan, last mo na yung X. Last na natin. Yung Silly tol, sa Basil talaga yan. Oo. Kasi ang tawag sa akin ng mga tropa ko sa Cebu, Sil. Dahil nga, Basil. dahil nga makulit ako, sabi ko, Silly na lang. Oo. Kasi gusto ko din yung may dollar sign eh. Kaya dollar sign yung logo mo. Kaya yung naka-dollar sign yung S ko. Yung X, ang pangalan ko sa school, Sil. Ang pangalan ko sa kapitbahay namin, sa barkada ko, X. Bakit X? Kasi nangyari niyan, di ba, may mga com shop yan. Oo. Mga tropa ko, nanonood kami ng ano dati. Ay, i-blur mo na lang. Sige. Yung dati ba, UGs.com. Okay. Nanonood kami ng Bird Moon. Dalawang. Ngayon, di ba, dadating yung mga mas matanda pa sa inyo ng mga 5 years older na mga barkadahan din. Dumating. Parang gananan kami. Kami, parang nagsitakbuhan kami. Kasi parang Baka mahuli. ako yung naglalaro nun. Ang title nun, parang may ex-papichulo eh. Oh. Sa title. Kinabukasan, nabigla na lang ako. Tinawag ako ni Anhing Bray. Rest in peace kasi malangit na. Siya yung nagbigay sa akin ng palayaw na yun eh. X na tawag. Sabi niya, ex-papichulo. Oh. Nabigla ako, tol, kasi kinabukasan yun eh. Yung iba din, na nakwentuhan din, ganto ganyan, marami din kami. Yung mga nakakita din, yun na din yung tawag hanggang sa buong mga kapitbahay na buong compound na nakaalam na ex-papichulo hanggang sa naging ex-papi, naging ex-paps, hanggang sa naging ex na lang. Dami mong panganik dati. So ngayon tol, anong year nagsimula yung Pandemic yun eh. journey mo? Pandemic. Pandemic. Ay, di ba may kwento nung... Pero nagsisimula na ako magsulat sa ano pa lang, poetry. Yeah. So paano ka napasok into music? Nung high school, nagra-rap na kasi kami ng tropa ko. Okay. Nagra-rap na kami. Pumasok ako ng poetry. May isa akong tropa na nag-poetry na. Sabi niya, bakit try mo daw isulat sa rap yan since mahilig ka naman kay Eminem. Parang ganun ba? Subukan mo lang. Parang wala pa sa isip ko. Ngayon, may isang inuman. May Suicide Boys na tumugtog. Ganda yan. Maganda to lapatan ng poetry Oo. Kasi yung bagsakan niya, sakto lang. Tapos, pwede mo sabihin ng malinaw yung gusto mo sabihin. Kaya doon nagsimula sa Suicide Boys. Tapos yung poetry, doon ko na yun apply. Tapos inaral ko ano ba yung mga topic na masyadong inaano. Tapos dire-diretso na yun. Oo, tapos yun, nag-trial, ako, nung pandemic, nagkaroon ng challenge. Paano challenge? Yung 24 bars challenge. yung Yun. ending nun, no. And then yung topic ko nun is about pandemic. Tapos after nun, nag-PM sa akin yung isang tropa ko sa Cebu, kapitbahay ko din. Hindi niya alam na nagra-rap pala ako. Tapos minessage niya ako, sabi niya, uy, nagra-rap ka pala, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, sabi ko, trip-trip lang. Kasi hindi pa nga ako siya yung nagturo sa akin. Shout out to Davel, Delhi. So, kagrupo ko din yan sa Dilate Pupils. Good up. Siya yung nagturo sa akin paano mag-record. So, yun. Nagsimula kami. May isang brad din. Isang brad na close ko din na gusto din na mag-rap. Sabay kaming nag-aral. Kaya naging 3 kami, Dilate Pupils, na buo yun. Nakagawa kami ng 2 kanta hanggat sa nag-expand siya. Nakahanap kami ng mga another grupo din. Wow. So from Pilipinas talaga kumakanta ka na rin. Nag-rap ka na rin. Hindi, dito ako nag-record. Yung kagrupo ko lang yung... So yung mga kagrupo yung baga, piniem lang ako. Tapos mini-mix up na lang yung Sinesend ko na lang sa kanila yung vocals. Ano yung first na kanta mo nun, tol? Me and Them.
Para siyang Pakinggan ko na nga yun. No? me and them ba? Me and them. Tapos parang baliktaran. Sobrang baduy nun eh, yung me and them. So, yung mga sa downtown, yung kami nila Rest Flow, ano na yun, yung mga latest na yun. latest na yan. Ay, hindi na latest. Ano yung pinakamahirap sa pagiging rapper, tol? Magastos. Ba't magastos doon? Marami kang, music video. Oo. Diba? Bayad ka ng editor, bayad ka ng videographer. Bagay yan. Diba? Bayad ka pa ng beat, kung hindi sa'yo yung beat. So, yun, marami kang expenses, tol ba? And then, ang ending naman yan, kung hindi ka sikat, ano yung return? Yeah, wala. So, mahirap. Ganun talaga naman, tol. Pero, naman, diba? kung hindi naman, when it comes sa hindi naman basihan ng pera, ano lang naman kasi, mahirapan ka siguro kung wala kang inspiration. Tama. Yung isa pa yun. Napakahalaga nun sa pagiging rapper. No? Yeah, kasi kailangan mo din ng topic eh. Para hindi yung rap mo hindi watak-watak ba, hindi parang uy ba't napunta bigla sa ganito. Tsaka sa lahat naman ng sitwasyon ng buhay to, lahat nagsisimula sa mahirap talaga yun. Oo. Tapos hanggang sa talaga marating mo na yung goal mo, doon ka na talaga move up sa mga ginagawa mo. So ngayon, tol, nag-rap ka na, ang dami na full-time tattoo artist ka na ngayon. So ngayon, tol, ano ba yung mapapayo mo naman sa mga nagsisimula pa lang mag-rap ngayon dito? Wag kayong matakot na magnakaw ng beat. Like, kuha lang kayo ng beat sa YouTube, tapos lapatan nyo lang yan. I-release nyo. Okay lang yan eh. Kumbaga, kung tatama din. Parang, ganun lang sarap eh. May isang kanta lang din natatagos. Ganun na eh. Kumbaga, kung passion mo talaga yung pagra-rap, I guess, yun yung gawa lang din ng gawa. And then, try to experiment new sound, new beat. Baka mahanap mo yung ibang side mo sa ibang klase na beat, di ba? May iba kasi na balagbag, may iba din na boom bap. Kung itatry mo maglaro na. Mag-hop-hop sa mga ibang baka mas mahanap mo yung strength mo doon or mas maganda ka doon. So, yun lang, parang be open lang sa mga ibang genre or ibang beat ng So, more experience pa talaga. Tsaka more, especially sa topic. Hindi lang yung parang palaging ganto na lang, ganto. Parang, pwede ka naman mag-topic ng about sa nanay mo, di ba? About family. Sa ganyan na. Hindi na lang about sa smoke, babae, droga. Like, pwede ka naman kasi sobrang saturated na ng rhyme sa ganun din na tema eh. So, tsaka halos lahat naman sikat kahit ngayon, yung ibang mga kanta naman nila, di pumapatok, di ba? Oo. Naman talaga lahat talagang may kilala agad yung isang kanta mo. So, kailangan talaga, trial and error lang talaga. Oo, trial and error lang. Tuloy-tuloy lang. Kasi kung fashion mo talaga yun, hindi ka may hinto doon. Oo, hindi ka talaga. Kahit wala ka pang na-receive na balik sa'yo, talagang fashion mo. Dire-diretsuin mo lang yun. So, ngayon, tol, ano na masasabi mo sa parents mo, sa family mo, or sa elpats mo siguro? Mas maraming nagawang sa inyo. Oo, tol. Pwede mong pasalamatan or... Oo, tol. Pa, thank you so much. Kumbaga, salamat sa lahat ba kung gaano man, eto na lang, yung freedom na binigay niya sa akin to decide na maging tattoo artist ba. Ganun ka grabe yung sakripisyo niya. Suporta niya, binigay niya sa amin, sa family. So, thank you wouldn't be enough eh. Parang hindi lang sapat yung thank you. Parang, salamat talaga ako na may tatay ako na katulad sa kanya. So, Kasi hindi naman lahat ng magulang natin suportado sa mga ginagawa natin. Especially sa tattoo. At first naman, hindi naman sila suportado eh. Inano ko lang sa kanila yung plano ko na eto kasi kung mag-aaral ako, magsasayang lang ako ng 2 years, magsasayang ako ng pera, and gagawin ko lang siyang backup plan in case mag-fail yung plano ko sa tattoo. So sabi ko, why not? Uuwi ako ng Cebu, mag-apprentice ako doon ng 6 months, less money, less time, uuwi ako, marami ako matutunan, and then, di ba? Gagawin mo dito. So, yun, parang, yun yung ginawa kong, instead na mag-aral, nag-apprentice ako.
Yeah, bali choice mo na rin kasi yun eh. Kasi alam mo, malaki ka naman na rin. Alam mo na paano mag-handle ng ng business siya ng mga ano. So ngayon tol, ano ba yung mga latest na kanta mo? Pwede mo bang i-promote yung mga, meron ka bang mga page or channel or YouTube? Ano, Social media mo tol, pwede mo ma-promote ngayon yung... Sa follow niyo lang follow niyo ako sa IG SillyX, makikita niyo yan _666. And then sa Spotify din, $ na Silly, tas X na walang space. Tas yun. May ginagawa akong bagong mixtape ngayon o kaya EP. So abangan nyo na lang. Probably 5 to 6 tracks yun. So yeah, hopefully magustuhan nyo. Peace out. Yeah, sa tattoo naman tol, ano ba yung mga rate ng mga tattoo mo? Magkano ba? Ngayon tol, saktuhan lang ako eh. Nagsisimula ako sa 80. 80. So, mga minimalist. So, mag-change yung price ko depending on the size and the difficulty of the design. Kumbaga, kung gaano komplikado ba. So, mayroon ka ba tol mga iba pang papasalamatan or babatiin dyan bago tayo matapos tol? Ayun. Salamat sa kagrupo ko, sa mga tropa ko dyan sa Cebu, yung mentor ko, Carlo G, Brad Ralph, at Brad. Thank you, tol. So, ngayon, tol, narinig yun na ang kwento ni Brad Basil SillyX. Yan. So, abangan natin yung mga iba pa niya mga ilalabas. Abangan nyo, follow nyo siya, supportahan natin yung mga local artists dito sa Toronto. At tong si Brad, talagang kilalang-kilala dito, buong Canada na tol. Sakto lang. Marating pa niya kung nasan pa siya ngayon. Malayo na, pero malayo pa. Salamat, tol. Thank you, tol. Maraming salamat, tol. Yeah. Support namin yung podcast natin. Supportahan nyo din ako, Mr. A Talks sa YouTube, Yan. Instagram, TikTok, and Facebook. Supportan nyo guys. Follow nyo, click subscribe, click the like button and the ring button. Ting, 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 ting. Thank you so much again. Maraming salamat. Tol, maraming salamat, tol.